dito na pinahiram sa atin ng mga labelers natin ngayon. So first, pagpasok po sa atin ng mapa natin, unang-unang gagawin nyo labelers is to click Control T. Control T po. And right after mag-click kayo ng Control T, syempre aantayin natin yan, not responding. Okay. Magkakaroon yan ng error, kickback. Check nyo agad yung kickback na yan kung kaya natin ayusin or hindi. If ever na hindi natin kayang ayusin, automatically you have to report this task. Okay? Pumunta kayo dito sa task 0 new, right-click that, and then just click report this task. Pero gagawin nyo lang po yan kapag hindi na talaga kaya ayusin yung mapa. Do you understand? Kasi yung iba, okay naman yung mapa, maraming errors lang, tinatamad mag-edit, ginagawa nila, nire-report this task. Babalik din naman yan eventually sa labeler side. Baka kayo pa rin naman yung makakuha. So anong gagawin nyo? Re-report nyo ulit? Kung ganon, nagsasayang lang tayo ng oras if that's the case. Kickback na po na yan, nangyayari po yan kapag yung isang part ng bahay or yung mga labels is hindi nakakonekta or nipis yung kanilang connections. Okay? So for this one, we have a kickback which has or kasama yung building. I-merge ko lang tong part na to kasi nakakat ito. First, i-merge lang natin yan. And then, puntahan natin yung kabilang kanto na to check if merong gap sa building. So, as you can see, meron po siyang gap. Yung gap na po na yan, kung masyadong maliit lang din naman yung gap, allowed po yung system para i-edit natin yung building. Pero kapag malaki na, magkakaroon yan ng building doesn't match. Pero if this is the case, you can simply fix it by adjusting the point papunta sa kabilang building para mag-lock yung dalawang label and then click Control T afterwards. Kapag masyadong marami ng label, yung mapa natin, medyo matagal talaga yung responding niyan. Pero okay lang naman yun, hindi naman siguro kakain ng oras natin yan. Hindi rin yan papasok sa atin as work time kapag naglo-loading siya as not responding. Ito yung mga kickback na to, madali lang naman tong ayusin eh. Okay, kailangan lang talaga natin tong snap. Kasi hindi pwede rin may gaps yung mga bahay na to na maliliit. Ay kasi kasama yan sa ating rules or kasama yan sa workflow na kailangan nating sundin. Okay, another kickback. Pag dito, yung kickback po natin, yung kailangan nating ayusin is nandito yan sa kabila. Andito yung gap sa kabila. Hindi doon sa kung saan nag-a-appear yung kickback. So, ito yung kailangan nating ayusin. And then right after nyan, just click Control T. For now, meron kayong tanong? Minsan, building doesn't match. Opo, nangyayari yung building doesn't match kapag masyadong malaki na yung na-edit natin sa buildings. Okay? You understand? Babaw? Chris? Minsan lang. Okay, sige. Okay. Sliver gap. Yung sliver gap na po na yan, ito yung mga errors which is palagi nating na-encounter. Okay? Sliver gap. Yung main reason kung bakit nagkakaroon ng sliver gap is may isang part tayo na hindi nakasnap. Okay? So, hahanapin lang natin yan. We need to find out kung saang part yan. Like for example, para sa sliver gap na to, yung kailangan natin ayusin dito is itong sidewalk. Kailangan idikit natin yan sa building itself. Okay? Kung hindi natin ma-fill, i-adjust na lang natin as ganyan. And same goes with this one. Adjust din natin yan. And kapag nag-click tayo ng Control T, hopefully mawawala na yan. Okay? And as you can see, wala na yung sliver gap doon sa part na yon. May mga sliver gap tayo na pwede nating i-ignore. Okay? May mga sliver gap din tayo na kailangan nating ayusin. So, dapat timbangin ninyo. Kasi allowed din naman tayo na i-submit yung mga sliver gaps na yan. Okay? Like for example, for this one, ano nagiging cause na sliver gap sa part na to? Yung siguro sir, yung missing building nakadikit doon sa may gap. Building.
Okay, yung missing building na nilabel ng previous labeler is nagko-cause ng sliver gap kasi masyadong manipis na yung gap na to. Actually, guys, this is a backyard house and hindi po natin nililabel as missing building yan. So you can simply delete that one para at least maiwasan natin yung mga ganyang errors. Then click Control T. Pwede niyo itong ayusin lahat before kayo mag-Control T kung talagang tawag nito, kung talagang loading yung system ninyo. Okay? Yung sliver gap is hindi dahil doon sa building na yon. So I think dahil yan dito sa ating sidewalk, may mga maninipis na area which is hindi nakasnap. Hanapin lang natin yon. Kung wala, kung hindi talaga nagpapakita yung mga ganyan, you can simply ignore those sliver gaps. Okay? Hindi nyo kailangan ayusin yung mga ganyan. Kapag hindi nyo talaga makita, nagkakos lang talaga siya ng sliver gap dahil sa sobrang nipis talaga ng ginagawa nating mga sidewalk or pavement or driveways, you can simply ignore for them. Okay? So punta tayo sa isang concerns ng mga labelers, which is yung like for example, this one. Ito yung nagiging problema nyo, right, labelers? Dito kayo natatagalan. Correct? Yes, Sumagot sir. kayo, may mga mic kayo. Okay. So pag ganito yung sistema, ganito yung sitwasyon ninyo guys. Alam ko, sinabi na namin sa ilang trainings na, previous trainings natin, na yung mga sidewalk hindi kailangan na ayusin. But if ever makakuha kayo ng mapa na maraming sidewalk, yung may error, maraming sidewalk yung may missing, mga ganon, kailangan nating ayusin yon. Okay? So for this case, as you can see, yung sidewalk natin is shifted along with the road. Yung road natin shifted din. So yung pinakamadaling gawin natin para sa area na to guys, learn how to turn on and turn off attributes. Okay? Alam ko naturo ko na yan sa training video pero hindi, ayun, ni-record ko na nga lang yun. Pero ulitin natin kasi baka may iba which is hindi talaga nanood ng video or hindi naiintindihan yung video. So, uunahin natin muna yung road, ayusin sa part na to. Okay? So, we have to turn off ano yung mga attributes na hindi natin kailangan para sa mapa na to? Sidewalk, driveway. Sidewalk, driveway, planting strips. Kasi yung uunahin natin na kailangan ayusin is yung ating road. Correct? So, turn off muna natin. Let us click F3. So, na-turn off yung ating driveway. Turn off natin yung sidewalk. And turn off natin yung planting strips. Meron po tayo dito checkbox sa gilid po ng ating software. Yan po, may gagamit po natin yan kapag gusto nating i-turn off yung ibang attributes kasi hindi nadadala sa F1 or F3 yung pag-turn off ng attributes. So now we can fix this road na walang hassle or walang magulo sa paligid natin. Right after na maayos natin yung road na to, if ever shifted siya, let us click F4 para ibalik lahat ng attributes. Ano nyo yung nakakalata nyo ngayon? May patong. May patong. Okay? May patong. Kagaya ni Cap. Or ng mga SK chairman natin. So yung kailangan po natin gawin dito, hindi nyo na kailangan i-delete yung mga ganyan. Okay? Pero ipapahuli natin yan. Kasi now, we have to fix the sidewalk first. Kasi as we can see, yung sidewalk po natin is shifted. So now, we have to turn off naman the planting strips. Okay? Kailangan natin turn off naman yung planting strips para mag-focus tayo sa sidewalk natin. At yung mga sidewalk na po na to, hanapin nyo kung saang part siya nagsisimulang mag-shift or saang part nagsimula masira yung sidewalk mismo. So para sa akin, sa part na to, sa area na to, nagsimula siyang masira, tanggalin natin yan. And eto, hindi naman siya ganong kasira, pero may mga missing siya na sidewalk. So tanggalin din natin yung area niyan. Okay? Para maayos natin. Now, meron na tayong missing sidewalk. So yung gagawin lang natin is i-label yung sidewalk na yan. Paano natin malilabel yan na mas madali? Sino sa inyo yung may
may idea dito? Using F-tool. F. Okay. Sino yung nagmamano-mano label ng mga sidewalk na to? Ako, sir. S-tool. Sino yung nagle-label ng sidewalk na to as ganito? Tapos, ililabel pa isa-isa yung mga parts na missing. Ako po. Okay. So, medyo marami-rami kayo. Obra ko to. Okay. So, ganito yung gagawin natin para mas mapapadali tayo sa pag-ayos ng mga sidewalk na yan. Okay, labelers? First, mag-start kayo sa part na kung saan kayo pumutol. Like for example, this one. Dito tayo magsa-start. Dapat nasa loob yung ating label. Hindi nyo na kailangan i-label yung planting strips ng paisa-isa. Any questions for now? Oh, sir. Okay, Wala, isa sir. pa. Meron pa tayong isang idea. As you can see, ito, yung planting strips na to is buo, yung pagkakalabel. Anong problema sa part na to? Ano yung kulang? Yun ang label yun. Walang driveway. Wala naman tong driveway. Please, huwag kayong mag-label ng driveway kung walang driveway. This is all Yun ang label yung sidewalk, sir. yung sidewalk, hindi natin na-label. So now, ano yung gagawin natin? Sa tingin ninyo? Turn off. Of strips. Okay, turn off the attribute. Okay, turn off the planting strips. Turn off muna natin yan. And then, we can now focus on the sidewalk. Okay, yung sidewalk na to is shifted sa part na to. So, kailangan na nating ayusin yan for now. Okay, ayusin natin yung shifted parts. Pwede natin tong gamitan ng letter C, which is repair tool, para mas maging maganda. At saka hindi na siya shifted. Now, meron tayong mga missing parts ng sidewalk. All we need to do is to label that sidewalk. And gagamitin natin yung same procedure na ginamit natin kanina, which is tatahiin natin yung label itself. Okay, tatahiin lang natin to. Ganyan. Up until matapos tayo or mapuno na natin yung buong sidewalk. Sir, okay lang ba mag-overlap yun sa, Sa? Sa planting strips, yung sidewalk? Mamaya, okay? Mamaya pag-uusapan natin yan kasi tatapusin natin to sa planting strips. So now, natapos na nating tahiin yung ating sidewalk. Right? May kulang pa tayo dyan pero balikan lang natin yan. Ngayon, yung kailangan natin gawin, pumunta tayo sa first na point na ginawa natin. And then let us click space. Okay? And as you can see, malilabel na natin ng buo yung ating mga missing parts. Hindi na natin kailangan sila. A-toll yung gamit mo, sir? Ha? A-toll? Secret po yung ginamit ko. S yun, S. S lang po siya, tapos nag-click lang po ako ng space para i-lock po siya. Okay? And then next, let us click F4. Now, ano yung nahahalata nyo? Strips. Yung strips. Yung strips. Yung planting strips natin wasak pa. Diba? Yung planting strips natin wasak pa. So, yung gagawin natin ngayon is i-fill muna yung area na kulang na to. Okay? So, paano mo natin ma-fill yan? Let us turn off muna the sidewalk. Turn off muna natin yung sidewalk. Tapos yung planting strips na to, dagdagan lang natin. Sa gitna tayo ng sidewalk, mag-fill para sa area na yan. Okay? Label ko siya as sidewalk. So, gawin natin ganyan. Now, anong nahalata nyo? Naka-overlap yung ating planting strip sa sidewalk. Diba? Ito yung tinatanong ng isa kanina. Yes, Yung pinakamadaling gawin natin dito is to select this planting strips and then click letter O, which is override features. Okay? I-click natin yung feature and then click natin override and then mahahati po siya in between Yun pala yun. those box. Oh, may U pala. Okay. Hirap akong mag-cut. Meron pala nun. Oo pala. So, any questions for now para sa mga tools na yon? Wala, Hmm? Magagamit nyo yon kapag, for example, ganito. Gawa natin na isang example. Hanap tayo dito na
Shifted may ganyan below. pala, sir. Ano? May ganyan pala. Okay, para sa mga idea niyan, maniningil ako ng 10 pesos bawat isa sa mga nandito sa Gmeet. Pwede mag-offline. Magagamit niyo yan, like for example dito, ano yung problema sa part na to? Shifted yung ating sidewalk, am I correct? Yes po. Tapos yung sidewalk natin is hindi match sa sidewalk na maayos. So first, we have to turn off the planting strips para hindi na kayo matagalan sa mga area na to. May mga ideas tayo dyan, kaso hindi nyo lang nagagamit na bigay ko na sa inyo yan, nakasend na ako ng mga videos lahat, kaso hindi lang talaga, wala lang talaga nag-take time na mag-note. Turn off muna natin tong planting strips. Focus tayo sa sidewalk. Now, ayusin natin yung sidewalk kasi may mga kulang tayo sa part na yan. Tapos may sobra tayo para sa area na to. Ayusin natin to. Tapos meron pa tayong kulang na sidewalk para sa part na naman na to. Tatahiin lang natin yan. Yan. Okay, naka-ano siya. Now, turn on natin yung planting strips. Ay, hindi. Hindi naka-label pala yung ating sidewalk na nilabel ko. Sorry. Label po na natin ulit. Ito masyadong maliit na to pero example lang to. Label natin yung ating sidewalk. Click natin yung space. Click lang natin yung space para mag-lock siya. And then ganyan magiging itsura niya. For now, i-merge ko muna siya para magiging isang label na lang siya. Kasi baka mamaya magkaroon tayo ng error. Now, click F4. Now, yung ating planting strips is naka-overlap sa ating sidewalk. So, yung ginawa lang natin, ano lang yung inayos natin? Sidewalk. Sidewalk lang, di ba? Yung planting strips natin, hinayaan natin. Now we have to select that planting strips and click letter O. Tapos, makakat na yung planting strips natin based sa boundary ng ating sidewalk. So, malilesen yung oras natin sa pag-aayos ng mga ganyang errors. Yes, sir. Do you understand? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Now sir. we know. Okay. So, Oh. same lang yan. Pare-pareho lang yan lahat. Like for example, this one. As you can see, ito, yung part na to, dire-diretso. Kahit hindi nyo na i-turn off yung kailangan pa rin pala. Turn off natin yung planting strips. Shifted yung ating sidewalk. Gagawin lang natin, aayusin lang natin tong sidewalk. Gumamit lang tayo ng letter C na tool para i-fill yung mga area na yan na kulang. So, ganyan. As you can notice din, yung ating road is bitin. Right? So, ayusin din natin yan. Now, meron tayong kulang na sidewalk. Tahiin natin. Letter S lang po yung ginagamit ko para mas mabilis. Kahit dyan na muna. And i-connect na lang natin dito. Click space. Now, nalock na siya. Gagawin na lang natin is i-merge muna siya para mamaya mas madali tayo or hindi na tayo mahirapan. Ay, meron pa pala dito. Ito mga unnecessary sidewalk na to kung sa bagay. Masyadong maninipis na to. Pero wala, nilabel ko lang. Isin natin is ganyan. And as we all know, meron pa tayong driveway. Ang driveway na yan, ipahuli na lang natin yan. Kasi actually, di na rin naman to driveway eh. Wala na rin namang driveway dyan. That is a sidewalk. Hanggang dito lang yung driveway. Part na to, ayusin din natin to.
And now, planting strips naman tayo. Turn off na natin yung sidewalk. Okay? Turn off muna natin yung sidewalk. On muna natin yung planting strips. Ito yung magiging itsura ng planting strips natin. So now, if i-fill lang po natin yung area which is may missing planting strips. Para isang buo na lang din naman sila. Kasi kung iisa-isahin natin tong planting strips na to, matatagalan tayo nito eh. Ito yung nagpapabagal sa atin. Some way. Now, na-label na natin yung planting strips natin. I-merge lang natin sila kasi mamaya hindi natin magagamit yung letter O kapag nakakat yan. Kailangan pa rin natin menu-menuhin kapag nakakat yan. So we have to merge them pa rin. Now, let us click F4 para ibalik lahat ng label. And let us make sure na ito yung planting strips natin is nakapaloob sa ating sidewalk. Kasi kung hindi, kagaya nito, medyo offset siya, lumabas siya, kakaproblema tayo nun mamaya. So, i-move lang natin yung point na yan and that would be good na. Now, all we need to do, kailangan na lang natin gawin is to select these planting strips and then click letter O para i-merge silang lahat. And in that sense, nakikita nyo, mas madali ayusin yung part na yan. Which is wasak. Ano tawag sa letter O? Ha? Ano tawag dyan sa letter O na yun? Sa letter O. Wait lang. Override. Override. Sige. Okay. Override. So now, any questions para sa mga ganun? Guys? Wala na, sir. Okay. And then isa pa, iwasan na natin yung mga unnecessary edits. Ha? Like for example, kagaya nito. Yung mapa na to guys, wala silang driveway para sa mga bahay. Okay? Wala sila. Most common dito is sidewalks. Wala silang driveway. So please, huwag na kayong mag-eksperimento at maglagay ng mga sidewalk sa mga maliliit na gaps na kung makakita kayo. Yung mga driveway dito is kagaya lang neto. Okay? Paminsan-minsan lang or minsan na silang may ganyan. Hindi lahat ng bahay is may ganyan. Kagaya nito, meron ditong driveway. Pero as you can see, that is a sidewalk. So don't waste your time doing driveway para sa mga ganyan. And then yung backyard houses, huwag ninyong ililabel. Okay? Huwag ninyong ililabel. May iba pa. Ito iba pa yung gumagawa din ng mga ganito. Kagaya niyan, building. Tapos may part dito na which is parking lot. And then yung area na to is may missing part. Guys, kailangan nyo itong i-fill. Kailangan nyo lagyan ng label yan. Kasi kung hindi nyo lalagyan ng label yan, sa final result po natin, magkakaroon po tayo ng problema. And then isa pa po, para sa mga big buildings na to, like I said, kung wala silang clear pathway, huwag ninyong lalagyan ng driveway papasok at saka palabas. Or huwag niyong lalagyan ng driveway paikot yung building. Okay? This is not a driveway. As you can see, planting strips lang yan. So, kailangan natin i-delete yung driveway dyan kasi wala yung driveway dyan. This one, hindi rin po ito driveway. This one is a pavement or maybe sidewalk. Hindi ko alam sa sitwasyon niya. Pero pwede natin gawing sa pavement yan by doing pavement for this part as well. Pwede natin ito gawing pavement, yung area na to as pavement din. Para mas maganda siya tignan. Pagkatapos, yung part lang na to, which is may clear na dinadaanan ng mga sasakyan, dyan lang po yung gagawin nating driveway para sa mga big buildings. Hindi po natin kailangan gawing driveway lahat. Okay? Hindi natin kailangan na ganito ng label na driveway na ganyan kasi wala naman po yung clear pathway or may clear na boundary yung driveway dyan. Wala naman po. So yung magiging driveway lang po natin para sa area na to is yung entrance lang mismo ng building. Okay? Yung pinaka-entrance lang. The rest will be parking lot. Ganyan lang po yung magiging itsura niya. And yung driveway natin is dapat naka-overlap sa sidewalk. Ganyan lang magiging itsura niya. Do you understand, guys? Excuse me, sir. Yes. Yes. Sir.
Naka-single parking ang good siya, sir. Naka-single parking yung ano niya. So, supposed to be nga kapasok yung driveway, sir. No? Ano yung ibig sabihin? Same question, Single sir. parking lang yung ano. Single parking lang yung... Single Eto? parking po. Oh, Ang area na nakaroon to. ng single parking. So, makapasok Pwede yung driveway makapasok. dyan, sir. Oo, makakapasok yung driveway dyan. Pero wala po tayong clear visible line or clear visible pathway na meron na na meron tayong daanan dyan. Okay, so hindi na natin kailangan lagyan yan ng long driveway or driveway. Okay, huwag nyo na Wow. problemahin yung mga ganyan. Hindi po natin kailangan lagyan yan kung walang visible. Kagaya, ano tayo? Kagaya nito, for this one, hindi na natin kailangan diretsuhin yung part na to as a driveway. Alam nyo, pwede nyo lang itong gawin. Ito, wala din ditong daanan eh. Okay? Wala din dyan clear na sign na meron tayong driveway dyan. So that is supposed to be a parking lot. And yung driveway lang natin dito is up until sa entrance lang. Hindi pwede maging long driveway yung part na to. Kasi nga, wala tayong clear, visible line na magsasabi sa atin na meron driveway dyan. Pero in this case, this one, ito pwede natin tong gawing driveway. And then yung part na to, ito yung magiging parking lot natin. Yan lang siya. Okay na yan. Do you understand? Kasi yung iba talaga is dinediretso nila eh. Excuse me. Ito Yan, sir, pwede yan, to. yan. Ito pwede to. Pwede natin gawin to. Pero dapat hanggang dito lang siya. Yan lang mo yung magiging itsura niya. Okay? Do you understand? Yes, sir. Tapos dapat wala siyang gaps sa building. Tapos ito marami din ano dito eh. Maraming nalilito din dito sa Planting planting strips. strips. 'Yon. Tama? Hello. Yes, sir. Yung mga planting strips na po na to, yung mga maninipis lang po yung kailangan nating ayusin or gawing planting strips. Like for example, this one. This one. Parang yung mga plant box, alam nyo yan. Yung mga plant box, yan lang po yung gagawin natin planting strips. Ito masyadong malaki na to para sa pagiging planting strips. Hindi na natin kailangan Class gawin na yan. yan, sir. Class. Okay. Tama. Magiging grass na po yan. Pero ito pwede pa ito. Kasi pasok pa rin naman ito sa driveway natin. Tsaka manipis pa rin naman yan. Pero ito, magiging grass na to sa next natin na project. Okay? Sa second, sa part 2 ng ating project na to. This one, actually, this was supposed to be pavement eh. Area na to, hindi yan parking lot. Ganyan lang siya. So, tayo. Natang big buildings dito sa area na to. And ayun lang, kapag wala siyang clear boundary guys, huwag nyo nang gawa ng driveways. Kagaya nito. Backyard to eh. Backyard to. Yung iba nilalagyan pa talaga ng driveway sa backyard. As you can see, may fence na nga, oh, di ba? So kagaya nito, there is no backyard para sa part na yan. So wag niyo nang pahirapan yung sarili niyo. Ito, may mga na-approve pa, meron pa dito parking lot. Driveway. Di ba? Paano nagka-driveway dyan? Kasi backyard po yan. Most common dyan is fence, tsaka sarado na yung part na yan. So wag na natin gawa ng ganyan if hindi na rin naman kita. Wag na kayong mag-eksperimento or wag na kayong mag-imagine